Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa Mateo Kapitulo 5, talatang 45. Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Mabubuhay ba ang tao nang walang Diyos? Ayan ang katanungan. Salungat sa paniniwala ng mga ateista at agnostiko, sa mga nakalipas na siglo, ang tao ay hindi kayang mabuhay nang walang Diyos. Ang tao ay maaaring mabuhay nang hindi kumikilala sa Diyos, ngunit hindi mabubuhay sa katotohanang walang Diyos. Bilang lumikha, sa Diyos nagmula ang buhay ng tao. Ang pagsasabing lumabas ang tao ng walang Diyos ay tulad ng pagsasabi na maaaring magkaroon ng relo na walang gumawa ng relo, o maaaring magkaroon ng kwento nang walang manunulat. Utang natin ang ating pagkatao sa Diyos na siyang lumikha sa atin ayon sa kanyang wangis. Ayon sa Henesis, Kapitulo 1, talatang 27. Ang ating pag-iral sa mundo ay nakadepende sa Diyos. Tanggapin man natin o hindi na mayroong Diyos. Siya ang buhay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Maging ang mga tumatanggi sa Diyos ay tumatanggap ng buhay mula sa Kanya, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at di ganap. Ang isipin na ang tao ay mabubuhay ng walang Diyos ay pagpapalagay na ang orchids ay mabubuhay ng walang sikat ng araw, o ang rosas ay mabubuhay ng hindi dinidiligan. Bilang tagapagligtas, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga mananampalataya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Juan 1:4. Dumating si Jesus upang magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito, na ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan kasama siya. Na upang mabuhay ang tao at totoong mabuhay, kinakailangan niyang kilalanin si Kristo. Juan 17:3. Tayo po ay manalangin.
Panginoong may kapal, kami po ay buong pagpapakumbaba na lumalapit sa iyo upang humingi ng patnubay at saklolo sa lahat ng mga pagsubok na dumating at darating pa sa aming buhay. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo ito ibibigay sa amin nang walang dahilan. Alam po namin na ito ay ibinigay mo sa amin para kami ay patatagin. Lahat po ng pagsubok na ito ay malalampasan namin sa pamagitan mo. Hiling po namin na sana ay panubayan mo ang mga taong nasa laot ng karagatan upang mangisda at ilayo mo sila sa kapahamakan. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na pagkatapos ng mga pagsubok na ito ay magkakaroon kami ng liwanag at pag-asa katulad ng iyong ipinangako sa amin. Salamat o Panginoon sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami ay iniingatan mo sa aming pagtulog. Salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami ay patuloy na sumamba sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang taong walang Diyos ay mayroon lamang pisikal na buhay. Nagbabala ang Diyos kay Adan at Eva na sa araw na sila'y sumuway ay walang pagsalang sila'y mamamatay. Nalalaman natin na hindi sila sumunod, ngunit hindi sila pisikal na namatay. Sa halip namatay ang kanilang espiritu, ang kanilang kaluluwa. Mayroon sa kanilang loob na namatay ang kanilang espiritual na buhay, ang kanilang pakikipag-isa sa Diyos, ang kalayaan na magalak sa Diyos, ang kalinisan at pagkadalisay ng kanilang kaluluwa. Ang lahat ng mga ito ay nawala. Si Adan na nilikha upang mabuhay at makasama ang Diyos ay sinumpa dahil sa tuluyang pagkahulog sa tukso ng laman. Ang nilayo ng Diyos na mula sa alabok patungo sa kaluwalhatian, ngayon ay naging alabok patungo sa alabok. Tulad ni Adan, ang taong walang Diyos ngayon ay nabubuhay lamang sa makamundong mga bagay. Ang mga taong iyon ay parang masaya. Sa bagay, mayroong kagalakan at kasiyahan sa buhay na ito. Ngunit, maging ang mga kagalakan at kasiyahan na ito ay hindi lubos kung hindi dahil sa Diyos. Ang ilang tumatanggi na mayroong Diyos ay namumuhay sa paglilibang at pagkakaatuwa. Ang kanilang karnal na pamumuhay ay tila nag-aani ng madali at masayang pamumuhay. Sinasabi sa Biblia na mayroong sukat ng kagalakan sa kasalanan ayon sa Hebreo, Kapitulo 11, talatang 25. Ang problema ito ay pansamantala lamang. Ang buhay sa mundo ay maiksi lamang. Bukas, makalawa, tulad ng alimughang anak, sa talinghaga ay mapagtatanto na ang makamundong kaligayahan ay panandalian lamang. Lukas 15, talatang 13 hanggang 15. Hindi lahat ng tumatanggi sa Diyos ay puro mga taong mapaghanap sa makamundong pagsasaya. Marami sa mga hindi ligtas na ito ay namumuhay ng tuwid at maayos, maging ang may maligaya at kontentong pamumuhay. Inilalahad sa Biblia na ang pagsunod sa mga prinsipyong moral ay may kapakinabangan sa mundong ito, gaya ng katapatan,
pagpipigil sa sarili at iba pa. Ngunit, kung walang Diyos, ang mundo lang ang mayroon, ang mga taong yaon, ang tapat at maayos na pamumuhay sa buhay ay hindi garantiya ng kagandahan sa kabilang buhay. Tulad ng talinghaga tungkol sa mayamang magsasaka. Lucas 12:16 hanggang 21. At ang pag-uusap ni Jesus at ng isang mayaman, ngunit moral na binata sa Mateo 11, talatang 16 hanggang 23. Ang taong walang Diyos ay walang kakuntintuhan sa kanyang buhay sa mundo. Ang tao ay walang kapayapaan sa kapwa dahil wala rin siyang sariling kapayapaan. Ang tao ay walang kapanatagan dahil wala siyang kapanatagan sa Diyos. Ang paghahanap ng kasiyahan para lamang lumigaya ay dulot ng pagkawala ng kapanatagan sa sarili. Ang mga mapaghanap ng kasiyahan sa buong kasaysayan ay natagpuan ang mga taong pansamantalang naglilibang sa buhay ay nagbubunga lamang ng mas malalim na kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam ng alalahanin na may mali ay mahirap iwaksi. Si Haring Solomon ay sumubok sa kung ano ang mga kayang ibigay ng mundong ito at kanyang itinala ang kanyang napag-alaman sa aklat ng mga ngaral. Natuklasan ni Solomon na ang kaalaman sa ganang kanyang sarili ay walang kapararakan. Natagpuan niyang ang kasiyahan at kayamanan ay walang saysay. Ang pagiging makamundo ay kahangalan at ang kayamanan ay madaling mawala. Pinagtibay ni Solomon na ang buhay ay regalo ng Diyos sa atin at ang tanging matalinong pamumuhay ay ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Sa madaling salita, mas marami pang mahalaga sa buhay kumpara sa mga pisikal na bagay. Binigyang diin ito ni Jesus ng kanyang sinabi, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mateo 4:4. Hindi tinapay o pisikal, kundi salita ng Diyos, yung espiritual, ang bumubuhay sa tao. Walang silbi ang pagsisiyasat sa sarili lamang para pawiin ang lahat ng ating kapighatian. Matatagpuan lamang ng tao ang halaga at kakuntintuhan sa buhay kung kikilalanin niya ang Diyos. Ang hantungan ng taong walang Diyos ay impyerno. Ang taong walang kinikilalang Diyos ay patay sa espiritual. Sa oras na matapos ang kanyang pisikal na buhay dito sa mundo, tutungo siya sa walang hanggang pagkaiwalay sa Diyos. Ayon sa kwento ni Jesus tungkol sa isang mayaman at kay Lazaro, ang mayaman ay namumuhay ng masaya at masagana, ngunit hindi kumikilala sa Diyos. Samantalang si Lazaro ay nagdurusa sa buhay, ngunit kinilala ang Diyos. Naunawaan lamang nila ang bigat ng mga piniling desisyon
sa kanilang buhay pagkatapos nilang mamatay. Napagtanto ito ng kalalaking mayaman, ngunit huli na. Nalaman niyang marami pang mas mahalaga sa buhay kaysa kayamanan. Samantalang si Lazaro ay maginhawa ang buhay sa paraiso. Para sa dalawang ito, ang maiksing pamumuhay nila sa mundo ay walang-wala kung ihahambing sa permanenteng kalagayan sa kanilang mga kaluluwa. Ang tao ay natatanging nilikha. Inilagay ng Diyos ang sanglibutan sa kanilang puso na ano pat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas, at ang katuparan ng walang hanggang ay matatagpuan lamang sa Diyos at sa Kanya lamang. Manalangin tayo. Panginoon, salamat ay natagpuan niyo kami. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Kami ay iniligtas mo mula sa kapahamakan. Salamat sa talino at talento na inyong ipinagkaloob sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo po at mapagyaman namin ito at magamit ng tama para sa ikaluwalhati ng iyong buhay at mapakinabangan ang buhay ng aming mga kapwa. Amen at